Magandang araw, Tito Makoy. Magtatago po ako sa pangalang Franklin, isang seaman. Habang sinusulat ko ang email kong ito, Tito Makoy, nasa barko pa po ako. Ilang buwan pa bago ang aking pagbaba sa barko para magbakasyon. Ang kwento na aking ibabahagi ay ang kwento ng aming pag-iibigan, ako at ang isang tindero din sa palengke, si Kuya Tami. Alam nyo, Tito Makoy, dati akong tindero sa palengke bago ako naging seaman. Literal na solo ako sa buhay matapos mamatay ang nanay ko noong college ako. Ito'y dahil sa sakit, sa sobrang pagtatrabaho niya, napabayaan niya ang kanyang sarili at ang kanyang kalusugan. Solo akong tagapagmana, Tito Makoy. Yun nga lang po, walang mamanahin at walang minana. Isinilang ako, Tito Makoy, mahirap lang ang aming pamilya. Construction worker ang tatay ko at namatay siya sa aksidente sa construction noong bata pa po ako. Ang nanay ko, binuhay niya ako sa pagtitinda niya sa palengke. Noong nasa high school na ako, nagbabagits rin ako sa palengke at ang kinikita namin ng nanay ko na iraraos namin ang aming pangangailangan araw-araw. Noong graduate ako ng high school, natigil bahagya ang aking pag-aaral kasi kinakailangan ko talagang tumutok sa trabaho para suportahan ang nanay ko sa kanyang pagpapagamot. Pero sa kasamaang palad, hindi rin nakaligtas, sumakabilang buhay ang nanay ko. Sa pagkamatay ng aking nanay, nagpatuloy ako sa aking buhay hanggang sa nakaipon ako ng kaunti, Tito Makoy. Nakakuha ako ng isang pwesto sa palengke. Yung pwesto na secured na talaga, meron ng siradora, wala nang alinlangan at wala nang takot na baka mapagnakawan ang aking pwesto. Mula umaga hanggang alas 3 ng hapon, nasa tindahan ako. Pagkatapos niyan ay papasok ako sa eskwela. Associate in Marine Engineering ang kinukuha ko, Tito Makoy. Alam nyo po, kahit na 2 taon lang ang kursong ito, pero inabot ako ng 4 na taon bago ko natapos ito. Sa aking pwesto sa palengke, meron akong katabi, lalaki rin ang nag-aasikaso ng tindahan. Siya si Kuya Tami. Meron siyang 3 anak, lahat lalaki. Maganda ang kanyang pangangatawan. Dati pala itong regular na nagwo-workout sa gym noong college pa siya. Natigil lang ang kanyang pagwo-workout noong magbuntis na ang kanyang syota. Napilitan na siyang asikasuhin at panindigan ang kanyang responsibilidad. Ang pinakang workout na niya ngayon ay ang pagbubuhat ng mga epektos na kanyang itinitinda dito sa palengke. Ako, Tito Makoy, teenager pa lang po ako, napapansin ko na sa aking sarili na attracted ako sa lalaki. Pero hindi ako yung tipong bumabali at pumipilantik ang kamay at daliri. Naaliw ako, Tito Makoy, na laging tingnan si Kuya Tami ng palihim. Kung walang bumibili pareho sa aming tindahan, nagkikwentuhan kami ni Kuya Tami. Talagang naakit akong masyadong tingnan si Kuya Tami, ang kanyang katawan at ang kanyang mukha ng palihim. Ang kanyang kagwapuhan ngayon ay naitatago dahil sa hindi niya pag-aayos ng kanyang sarili. Ganoon pa man, hindi ito naging hadlang sa akin para patuloy ko siyang titigan ng palihim. Isang araw, maulan at merong paparating na bagyo. Halos walang taong nagagawi sa palengke dahil nga sa lakas ng buhos ng ulan na meron pang kasamang pabugso-bugsong hangin. Pumasok sa pwesto ko si Kuya Tami. Nagkikwentuhan kami kasi pareho naman walang namimili sa aming pwesto. Frank, mabuti pa kaya magpainit tayo. May alak ako dyan sa tindahan. Wala namang namimili para tayong nakatunganga lang dito na naghihintay ng wala. Ito ang mungkahi ni Kuya Tami. Sige kuya, ikaw. Yan ang sagot ko sa kanya, Tito Makoy, kasi nga talagang nakatunganga lang kaming dalawa. Sa lakas ng ulan, wala namang bumibili. Dahil dito, pareho kami tuluyan ng nagsarado ng aming pwesto at
bumalik si Kuya Tami sa aking tindahan. Ang tindahan ko, Tito Makoy, kumpleto din ng kaunti. Merong lutuan, merong lababo, tapos merong papag na higaan ko. Madalas kasing dito ako nagpapalipas ng gabi kasi madaling araw kinakailangan ko ng magbukas. Marami na ang mga taong namimili. Liban lang pag ganitong maulan at merong bagyong paparating. Ang aming pagsasarado ng tindahan ay ginawa namin para walang istorbo sa amin ni Kuya Tami sa aming pagtatagay. Tito Makoy, ang daming kwento ni Kuya Tami. Maging ang mga kalokohan niya noong college siya hanggang sa madisgrasya niya ang kanyang asawa ngayon. Alam niyo po, nakakaaliw talaga siyang magkwento kasi meron pang sound effects ang kanyang pagkikwento. Kaya naman, tawang-tawa ako. Mula nang maging magkatabi kami sa pwesto, ito pa lang ang aming pagjajaming ni Kuya Tami. Pero Tito Makoy, noong lasing na kami, biglang umakbay sa akin si Kuya Tami. Pinisil niya ng kaunti ang balikat ko. Pakatapos nagsalita ito ng dahan-dahan. Franklin, gusto mo ba ako? Yan ang kanyang tanong, Tito Makoy, na nabigla talaga ako. Kuya naman, ano pong ibig niyong sabihin? Yan ang tanong ko sa kanya. Nako, Franklin, magkatapatan nga tayo. Alam ko ang mga malalagkit at panakaw na tingin mo sa akin. Matagal na, matagal ko nang napapansin yan. Pero huwag kang mag-alala kasi gusto ko rin. Ano, gusto mo gawin natin ngayon? Yan, Tito Makoy, ang sinasabi ni Kuya Tami habang patuloy ako sa pagmamaang-maangan. Sige na, Franklin, gawin mo. Magpakasaya tayo ngayon. Yan muli ang wika sa akin ni Kuya Tami. Tito Makoy, total korsonada ko naman talaga siya kaya sinunggaban ko na ang pagkakataong ito. Alam niya rin ang aking ginagawa kaya siguro wala nang dahilan pa para patuloy akong magmaang-maangan. Siya na ngayon ang nagyayaya, ang isang lalaking aking pinapantasya. Dahil nga sa malakas ang tama ko kay Kuya Tami, gigil na gigil ako. Ginawa ko ang aking kaalaman kung paano siya pasasayahin. At Tito Makoy, tagumpay ako kasi nasiyahan ng husto si Kuya Tami. Siya pa ang nagsabing nasiyahan siya at the best daw ako, magaling na magaling daw ako. Noon ko nalaman na may karanasan rin pala si Kuya Tami sa kapwa lalaki noong binata pa siya. Katropa niya na lalaki rin at merong mga nagbabayad talaga sa kanya para aliwin niya. Dahil sa aming ginawang pagpapakasaya ni Kuya Tami na walang bahagya ang aming kalasingan at noong nakapagpahinga na kami, nagmamadali kaming umuwi sinuong namin ang malakas na ulan. Gabi na hindi pa rin tumitila ang ulan, bahang-baha na ang kalungsuran. Yung pangyayaring iyon, Tito Makoy, sa aking tindahan ay naging simula ng aming lihim na ugnayan at lihim na ginagawa ni Kuya Tami. Pag napapaaga kaming masyado sa palengke, bago pa magdatingan ang mga mamimili sa madaling araw, pilit naming isinasabit ni Kuya Tami ang aming pribadong oras sa aking tindahan. Bigla na lang, Tito Makoy, ilang araw na hindi nagbubukas ng kanyang tindahan si Kuya Tami. Nabahala ako. Pakatapos kong magsarado ng aking tindahan, pinuntahan ko siya sa kanilang bahay para alamin kung ano ang problema at baka sakaling meron akong maitulong. Nadatnan ko sa kanilang bahay si Kuya Tami, umiinom mag-isa. Tapos yung tatlong anak niya naman nakaupo sa labas ng kanilang bahay. Alam mo, Tito Makoy, parang hindi ako komportable sa aking nakikitang ito. Kuya, anong problema po? Yan ang tanong ko kay Kuya Tami. Ay, mabuti Franklin at napasyal ka. Halika, inom tayo. Gusto kong maglasing ngayon kaya halika. Samahan mo ako. Yan ang wika sa akin ni Kuya Tami kasabay iniabot niya sa akin ang baso na merong alak. Sinamahan ko si Kuya Tami sa kanyang pag-iinom. Pero Tito Makoy, sa tagal nang naroon ako, hindi ko nakikita ang asawa niya kaya
napilitan akong magtanong. Kuya Tommy, asan po pala si ate? Naku Franklin, wag na wag mong maitanong sa akin yung hayop at taksil na asawa ko. Hayop siya. Ginago nila ako. Pero hindi pa ako tapos sa kanila. Hindi pa ako tapos. Humanda sila sa akin. Yan ang sagot sa akin ni Kuya Tommy nang maitanong ko kung nasaan ang kanyang asawa. Alam mo Tito Makoy, masyadong sensitibo ang kanyang mga sinasabi. Kinikilabutan talaga ako. Kaya hindi na ako nagtanong tungkol sa kanyang asawa. Subalit dahil nga talagang sa tingin ko kinakailangan ni Kuya Tommy ang maglabas ng kanyang sakit na nararamdaman, kusa itong nagkikwento sa akin tungkol sa kanyang sitwasyon. Napag-alaman ko na pinalayas niya pala ang kanyang asawa, sa pilitan niya itong ipinagtabuyan papalabas ng kanilang bahay. Napaamin niya ang kanyang asawa sa pangangaliwang ginagawa. Matagal na pala itong merong kalaguyo. Dahil nga sa pagiging abala sa paghahanap buhay ni Kuya Tommy, madalas nasa palengke ito. Maraming pagkakataon ang kanyang asawa at ang kalaguyo nito para gumawa ng milagro. Lalong-lalo na sa oras na ang mga bata ay nasa eskwela. Ayon kay Kuya Tommy, matagal na rin palang nagsusumbong sa kanya ang mga bata na meron silang palaging nakikitang lalaki sa bahay nila. Naalala ko nga Tito Makoy na isang araw, umaga pa lang iyon, siguro mga pasadong 9:00 pa lang, biglang nagsarado ng tindahan si Kuya Tommy. Iyon pala Tito Makoy, ang umuwi siya at pagdating niya sa kanilang bahay, inabutan niya ang lalaki, papaalis na. Nagkaroon ng habulan at natadyakan niya ang lalaki. Gugulpihin sana ni Kuya Tommy ang lalaki pero nakatakas ito. Ang asawa niya naman nasampal niya raw at napaamin niya. Kung ilang beses niyang sinampal ito pagkatapos itinulak niya talaga papalabas at papaalis ng kanilang bahay. Buti na nga lang daw at nakontrol niya ang kanyang sarili kaya yun lang ang inabot ng kanyang asawa mula sa kanya. Alam mo Frank, alam mo kung gaano kasakit yung pilit mong itinataguyod ang iyong pamilya. Naghihirap ka para sa kanila. Pagkatapos, tatraidorin ka ng asawa mo. Pero hindi pa ako tapos sa kanila. Hindi pa ako tapos. Iyan Tito Makoy ang medyo mangiyak-iyak na wika sa akin ni Kuya Tommy. Nahawa ko kay Kuya Tommy kasi nakikita ko naman talaga kung gaano at paano ang kanyang pagsusumikap para maitaguyod ang kanyang pamilya at hindi talaga nagluloko si Kuya Tommy. Pero Tito Makoy, naalarma ako sa kanyang sinabi na hindi pa siya tapos. Kaya naman sinabihan ko si Kuya Tommy. Kuya Tommy, alam mo naiintindihan kita, alam ko ang nararamdaman mo. Pero kung ano pa ang binabalak mo, sana hindi marahas. Huwag mong sayangin ang buhay mo Kuya Tommy. Tandaan mo meron kang 3 anak. Ang mga anak mo, kakampi mo sila. Nasa iyo ang 3 mong anak. Sila na lang Kuya Tommy ang isipin mo. Ito Tito Makoy ang wikang pagpapayo ko na kay Kuya Tommy. Yun pala Tito Makoy na pagkakahuli niya sa kanyang asawa at kalaguyo nito ang dahilan nang hindi niya pagpunta sa palengke ng ilang araw. Wala akong nagawa kundi ang alalayan si Kuya Tommy noong gabing iyon habang naglalasing ito. Nalasing na nalasing nga si Kuya Tommy hanggang sa makatulog ito sa kalasingan. Noong tulog na si Kuya Tommy, kinausap ko ang kanyang mga anak. Sinabi ko kung ano ang mga dapat nilang gawin. Ang mga anak ni Kuya Tommy malalaki na rin kaya nakakaintindi na sila, naintindihan na nila ang sinabi ko. Kaya naman Tito Makoy, medyo palagay ang aking loob nang umalis ako kina Kuya Tommy noong gabing iyon. Ilang araw ang lumipas, natuwa ako nang bumalik na sa palengke si Kuya Tommy. Okay na raw siya. Nakita ko nga na medyo talagang okay na bagamat halata ko pa rin naroon ang sakit na kanyang nararamdaman. Kasi hindi ito ganong nagsasalita, liban na lang kung kinakausap siya ng mga
bumibili sa kanyang tindahan. Nang mga sumunod na araw, napansin kong dumarating siya sa tindahan na hindi na katulad ng dati. Yung dati halos palagi kaming sabay na maagang nagbubukas. Ang dahilan pala ng hindi niya pagkakarating sa tindahan ng maaga ay inihahanda niya muna ang almusal ng kanyang mga anak. Bagamat nga ang mga bata malalaki na rin, kaya na nila ang maghanda ng almusal at maghanda para sa pagpasok nila sa eskwela, pero inaasikaso pa rin ito ni Kuya Tommy. Madalas si Kuya Tommy pa rin ang naghahanda ng almusal. Sa tanghali doon dumidiretso sa tindahan ang mga bata at magkakasama silang kumakain ng pananghalian. Lumipas pa ang ilang buwan, araw ng Sabado noon, matapos umalis ng mga anak ni Kuya Tommy, dala-dala ang niluto nitong hapunan. Sa bahay na lang kasi sila kakain ng hapunan. Lumipat sa pwesto ko si Kuya Tommy. Sarado mo na yan, Frank. Shit tayo. Nagsarado na rin ako para walang istorbo. Yan ang wika sa akin ni Kuya Tommy. Kaya naman Tito Makoy, nagsarado na rin ako ng aking pwesto at pumunta kami sa aking bahay. Doon kami tumuloy ni Kuya Tommy. Ang bahay ko kasi Tito Makoy, lalakarin lang naman mula sa palengke. At pagdating namin sa bahay, nagshot kaming dalawa ni Kuya Tommy. Kinagat ko ang kanyang alok na mag-jamming kami ngayong gabi para naman tuluyan na siyang makabangon. Alam ko Tito Makoy na hanggang sa mga panahong ito, kinakailangan pa ni Kuya Tommy ang pagpapalakas ng loob. Kaya tamang-tama ang kanyang pagyayayang ito sa akin. Pareho kami nalasing ni Kuya Tommy Tito Makoy. Palibhasa nga wala siyang asawa, alam ko inabot si Kuya Tommy ng paghahanap at pangangailangan ng kanyang katawan. Niyaya ako ni Kuya Tommy ng pribadong oras namin. At dahil nga meron na kaming lihim na ugnayan, siyempre ginawa namin iyon. Sa aming paglalabing-labing na ito ni Kuya Tommy, ipinaramdam niya sa akin ang kanyang buong pananabik at ang tamis ng kanyang paglalambing sa akin, Tito Makoy. Ulayaw mag-asawa ang ginawa namin. Talagang ramdam na ramdam ko mula kay Kuya Tommy ang kanyang pagsusumikap na maipadama sa akin ang kanyang matamis na paglalambing. Pakiramdam ko nga Tito Makoy na wala ang mga muscles ko sa katawan at pumayat rin ang aking baywang. Magaling na magaling. Ito ang tanging mailalarawan ko kay Kuya Tommy kung pribadong oras ang pag-uusapan. Yung pribadong bagay na ginagawa ng dalawang nag-iibigan, ginagawa ng mag-asawa at magkasintahan. Kaya naman lalo akong na-inlove kay Kuya Tommy. Ang lambing niya sa akin at tuwing tititigan ko ang kanyang kagwapuhan, ibang-ibang Kuya Tommy ang aking kasama ngayon. Dahil sa kanyang ginagawa sa akin at sa tamis ng kanyang paglalambing, nagtataka tuloy ako Tito Makoy kung bakit nagawa pa ng kanyang asawang magloko. Si Kuya Tommy ang klase ng lalaki at asawa na pag nasubukan mo na, bubuntot at bubuntot ka sa kanya. Nung nagpapahinga na kami Tito Makoy, masyado pa ring intimate ang aming usapan. Natanong ko sa kanya ang pangyayari sa kanyang buhay at sa kanyang asawa. Ang sabi ko kay Kuya Tommy, baka naman sa sobrang pagiging abala niya sa paghahanap buhay, napapabayaan niya na ang kanyang obligasyon sa kanyang asawa. Subalit ayon kay Kuya Tommy, hindi niya nakakaligtaan ang kanyang obligasyon sa asawa niya sa pangangailangan nitong pisikal bilang isang babae. Ngunit sadya nga talagang hindi matino ang kanyang asawa. Naniniwala ako Tito Makoy kay Kuya Tommy sa kanyang sinasabi na nagagampanan niya ang kanyang obligasyon sa kanyang asawa. Kasi nga Tito Makoy, naramdaman ko kung paano siya gumawa. Alam niyo po kung ako ang naging asawa ni Kuya Tommy, hindi ko ito pakakawalan. Siguro masyado pa akong magiging siloso. Bibibihin ko si Kuya Tommy at ibibigay ko sa kanya ang lubos-lubos para naman palagi akong lambingin.
Sa madaling kwento Tito Makoy, mula nang maghiwalay sina Kuya Tami at ng kanyang asawa, parang ako na ang kanyang naging asawa. Regular na naming ginagawa ni Kuya Tami ang aming pribadong oras bago siya umuwi sa kanilang bahay. Ako naman Tito Makoy, naigapang ko ang aking pag-aaral. Inabot nga ng 4 na taon ang 2 taon lang sanang kurso na aking kinuha. Noong araw na nagtapos ako, palibhasa walang pamilya, silang mag-aama ang sumama sa akin sa graduation ko. Si Kuya Tami ang sumabay sa akin at sa pagtatapos ng seremonya, dumiretso na lang kami sa isang restaurant dito sa lungsod. Sa aking pagtatapos, pansamantala akong tumutok muna sa aking tindahan habang nag-a-apply ako sa pagsakay ko sa barko. Masaya ang aming relasyon ni Kuya Tami at alam kong nakabangon na siyang ganap. Nalungkot lang si Kuya Tami noong araw na sasampa na talaga ako sa barko. Alam mo Tito Makoy, noong huling gabi magdamag kaming magkasama sa bahay. Magdamag kaming dalawang nagpakasaya. Parang ayaw ko nang matapos ang gabing ito. Ayoko nang tumigil sa paghihakap kay Kuya Tami. Kuya Tami, aalis ako pero yung sabi ko sa iyo na wag mo nang ituloy kung ano pa ang pinaplano mo sa asawa mo at sa kalaguyo nito. Alam mo Kuya Tami, ikaw pa rin ang magiting na lalaki, ulirang ama at ang Kuya Tami ko. Kaya hayaan mo na yung asawa mo. Total Kuya, kasama mo naman ang mga anak mo, panalo ka. Hintayin mo ako Kuya Tami. Baka naman Kuya Tami, pag wala ako, kung sino-sino na lang dyan sa palengke ang ipagpalit mo sa akin. Malalagot ka sa akin Kuya Tami. Ito Tito Makoy ang medyo pabiro kong paalala kay Kuya Tami. Nako Frank, huwag kang mag-alala. Wala na rin akong pakaalam sa kataksilan ng asawa ko. Bahala na siya sa buhay niya. Ito naman ang sagot sa akin ni Kuya Tami. Madaling araw na nang umalis siya sa bahay, umuwi muna siya para asikasuhin at tingnan ang kanyang mga anak. Alam na nga ng mga bata ang paghahanda sa kanilang sarili bago pumasok sa eskwela, pero umuwi pa rin si Kuya Tami para tingnan ang mga ito at asikasuhin bago pumasok sa eskwela. Bago umalis sa aking bahay si Kuya Tami, nakiusap rin siya na huwag na raw akong pumunta sa palengke noong araw na iyon. Kasi ayaw niya na pupunta ako roon pagkatapos aalis ako at may iwan ko siya. Naintindihan ko ang pakiramdam ni Kuya Tami. Malungkot na malungkot talaga siya sa aking pag-alis. Kaya naman Tito Makoy, ginawa ko at pinagbigyan ko ang kanyang kahilingan. Ang pwesto ko pala Tito Makoy sa palengke ay ibinigay ko na kay Kuya Tami para mas marami ang kanyang espasyo at mas marami siyang mailalagay na ibebenta sa palengke. Ngayon Tito Makoy, kasalukuyan nasa barko ako. Ilang buwan pa bago ako bumaba para magbakasyon. Si Kuya Tami naman, naghihintay na sa akin kasama ang kanyang mga anak. Malalaki na ang ganap ang kanyang mga anak at yung panganay niya, maritime course din ang kinukuha sa college. Naengganyo ito noong sumama sa akin sa graduation ko. Ang dalawang nakababatang anak ni Kuya Tami ay nasa high school na rin. Sa kasalukuyan Tito Makoy, tuwang-tuwa ako at palaging masaya kasi sa aming pag-uusap, sa aming pagchat-chat ni Kuya Tami, sinasabi niyang inip na raw siya sa aking pag-uwi at sabik na siya sa akin. Nananabik na siyang dumating ang araw na umuwi ako. Ako naman Tito Makoy, siyempre mahal na mahal ko si Kuya Tami, kaya sabik na rin ako na muli kaming magkasama. Ngayon pa lang sinasabi na sa akin ni Kuya Tami na sasalubungin niya ako sa Manila. Kaya kinakailangang alam niya ang araw ng aking paglapag. Plano namin Tito Makoy na paglapag ko sa Manila. Sa hotel kami tutuloy ni Kuya Tami. Magha-honeymoon kaagad kaming dalawa sa Manila. Kaya naman maging sa aking pagtulog, talagang ini-imagine ko na kung paano ako nilalambing ni Kuya Tami. Tito Makoy, pag meron palang mahal sa buhay na naghihintay sa iyo at nananabik sa iyong pagdating, sa iyong pagbabalik,
Nakakasabik talaga palang umuwi. Kagaya ko, sabik na rin akong makapagbakasyon at nananabik na akong muling makasama si Kuya Tami. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Tito Makoy. Sana mapili mo at sana magustuhan rin ng iyong mga taga-pakinig kahit na simple lang. Lubos na gumagalang, Franklin. Maraming salamat, Franklin, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Unang-una, gusto kitang purihin dahil sa magandang mga pagpapayo mo sa iyong Kuya Tami. Maganda yung mga sinabi mo na yon at sang-ayon ako sa mga sinabi mo kay Kuya Tami mo. At sang-ayon rin ako sa iyong sinasabi na talagang masayang-masaya, ibang-iba sa pakiramdam ang uuwi ka na merong naghihintay sa'yo, merong naghihintay na mahal mo sa buhay. Sa muli, maraming salamat at ingat kang palagi. Good luck sa iyong pagbabakasyon. Mga kaibigan, kung meron po kayong kwentong nais na ibahagi, ipadala lang sa aking email titomarcos@yahoo.com at titomarcos@gmail.com. Maraming salamat po.